Sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 16, at siya'y napasam Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isayas. At binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y isinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. At, versikulo 20 na tayo, at binalumbon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ng nangasa sinagoga ay nangakatitig sa kanya. At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Importante yung verse 21, Sabi ng Panginoon doon, ngayon ay naganap na o natupad na ang kasulatang ito sa inyong pakinig, mga pakinig. So, sabi niya, yung binasa niya na yon, galing yun sa Isayas sa 61. Sabi niya, yung prophecy ng Isaiah 61 ay natupad na sa Panginoong Jesucristo. So siya yung pinahira ng Espiritu Santo, pinuspos ng Espiritu Santo, at siya yung pinadala ng Diyos. Ito ngayon, punta tayo dun sa sa verse 18, Ang pinahiran siya ng Espiritu Santo, sumasa kanya ang Espiritu Santo sapagkat siya ang pinadala ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Pagkatapos, pinadala siya ng Ama upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag naman ang pagkakita, at upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, natupad na daw ito. So ang Panginoong Jesucristo, dun sa Old Testament, pinangako ng Diyos Ama na ipapadala niya ang Mesyas. Kasi tayong lahat nabihag tayo ng kasalanan. Tayong lahat nabihag ng demonyo. Ayun sa Efeso 2. Ang lahat ng mga hindi mananampalataya ay bihag, mga alipin ni Satanas, no? At doon naman sa ikalawang Korinto kapitulo 4 versikulo 4, ang mga non-believer binulag sila ni Satanas. So tayo ay mga bihag ni Satanas, tayo ay mga alipin ni Satanas, ngunit pinadala ng Diyos Amas ang Panginoong Jesucristo upang ipahayag ang mabuting balita ng kalayaan at kagalingan. Di ba? Freedom and healing, kalayaan at kagalingan. So, dahil sa kasalanan, di ba, nakapasok ang mga sakit, karamdaman, at ganun din, dahil sa kasalanan, si Satanas na ang bumihag sa mundo. Tapos yun nga, pumasok na ang sakit, pumasok na ang mga karamdaman, and then ang mga tao naging alipin ng kasalanan at alipin ni Satanas. Subalit, ang Panginoong Jesucristo, siya ang Mesyas na pinuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, at sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, siya ang nagpapalaya, ang Panginoong Jesucristo ang nagpapalaya sa lahat ng mga manananampalataya sa Kanya. Pinapalaya niya tayo mula sa pagkabihag natin kay Satanas, pinapalaya niya tayo mula sa pagkabihag natin sa kasalanan, at pinapagaling niya rin tayo sa ating mga sakit at karamdaman. Sa Salmo 103 versikulo 5 pababa, no? Psalm 103 verse 5 pababa. Sabi doon, ang Panginoong Diyos, siya ang nagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Yun ang number 1. Ang Panginoong Diyos, siya ang nagpapagaling sa ating mga sakit. Number 2. Number 3, ang Panginoong Diyos, siya ang nagliligtas sa atin, nagre-rescue sa atin mula sa kapahamakan at sa kamatayan.
Pagkatapos number 4, kinokoronahan niya tayo ng pag-ibig at kabutihan niya. At tayo'y pinagpapala niya ng maraming mga pagpapala. So, hello Sister Mimi Jopilo. Welcome. So, talagang makapangyarihan ng Panginoong Hesus, no? Para sa lahat ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, available ang kapangyarihan ng Diyos. So ngayon, isipin natin ngayon, kasi sabi ng Panginoon, natupad na ito no? Talagang ginagawa niya to. At saka mababasa naman natin dito tignan niyo yung versikulo 31. Doon pa rin, Lucas Kapitulo 4, versikulo 31. Ito na yung ginawa ng Panginoong Hesukristo na pagpapalaya ng isang tao na binihag ni Satanas. Tingnan natin Lucas 4, versikulo 31. At siya'y bumaba sa Capernaum na isang bayan ng Galilea. At sila'y tinuruan niya sa araw ng Sabat. Verse 32. At nangagtaka sila sa kanyang aral sapagkat may kapamahalaan ang kanyang salita. May otoridad ang kanyang salita. At sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumaldumal na demonyo. May isang lalaki na may espiritu ng maruming demonyo. Ang literal kasi niyan, unclean. No? Espiritu ng isang maruming demonyo. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Verse 34. Anong mayroon kami sa iyo? Jesus, ikaw na Nazareno. Naparito ka baga upang kami iyong puksain? Nakikilala ko ikaw kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na sinasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At nang siya'y mailugmok ng demonyo sa gitna, ay lumabas siya sa kanya na siya'y hindi niya sinasaktan. At silang lahat ay nangagtaka at nagsalitaan ang isa't isa na nangagsasabi, anong salita kaya ito? Sapagkat siya na may otoridad at kapangyarihan ay nag-uutos sa mga maruruming espiritu at nagsisilabas sila. At kumakalat ang alingaw-ngaw tungkol sa kanya sa lahat ng dako sa palibot-libot ng lupaing yaon. Okay, tingnan natin. Lucas Kapitulo 4, versikulo 31. Merong sinagoga, yung sinagoga dyan na sumasamba ang mga Hudyo, di ba? Alam niyo yan, nasa Middle East kayo. Sa sinagoga, dyan sumasamba ang mga Hudyo. So ngayon, relihiyoso ito, nananampalataya kay Yahweh, di ba? Nagsisimba kay Yahweh, pero meron siyang demonyo. Merong espiritu ng demonyo na nasa kanya. At yung espiritu ng demonyo na yon ay maruming demonyo. Yung demonyong yun ay isang maruming demonyo. Sa English, unclean spirit. So ang tagal-tagal ng panahon na nag-a-attend ito ng sinagoga. Pero hindi siya napapalaya. Naririnig niya ang salita ng Diyos na itinuturo, subalit hindi siya napapalaya. Kasi ang nagpapalaya sa tao, ang Panginoong Hesukristo lamang. So eto ngayon ang Panginoong Hesukristo, dumating ang Panginoong Hesukristo at nag-react ngayon yung demonyo. 'Di ba? Nagturo ang Panginoong Hesus, yung preaching ng Panginoon. Kaya importante yung salita ng Diyos. Una dito yung preaching, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Dapat talaga mas maging committed tayo sa salita ng Diyos. Kung mahina ang pagkain natin ng salita ng Diyos, ang ating espiritu mahina rin. 'Di ba? Kailangan natin ng salita ng Diyos. So alam ko busy kayo, marami kayong trabaho, no? Pero maraming paraan Meron namang audio, 'di ba? Pwede kayong makinig ng salita ng Diyos habang naghuhugas ng pinggan o habang nagtatrabaho, kung ano man 'yung ginagawa ninyo. Pati ako ganyan din, kung ano man 'yung ginagawa ko. Pwede tayong, hello Sister Jean Soliman Mariano, welcome po. Pwede tayong makinig sa audio Bible. May mga audio Bible na ngayon, 'di ba? Merong sa internet, makahanap din tayo mga Cebuano, Tagalog, 'di ba? O kaya English. Pakinggan lang natin ang salita ng Diyos. So unang-una nangaral ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang pangangaral may otoridad, no? Meaning talagang hindi nagbibigay ng suhestyon ng Panginoong Hesus, talagang nagtuturo talaga siya.
May otoridad ang Panginoon. So nag-react yung demonyo ngayon sa versikulo 33. Luke chapter 4 verse 33. Hello Sister Lobelin Agrabiador. Welcome. So sa Luke chapter 4 verse 33, nag-react ngayon, sumisigaw ngayon yung lalaki na merong espiritu ng isang maruming demonyo. Nagsisisigaw siya, di ba? Nag-react siya. So may reaksyon ng mga demonyo sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, sinaway siya ng Panginoong Jesucristo sa versikulo 35. Sinaway siya ng Panginoong Jesucristo. Sinabi sa kanya, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. Eto ngayon, verse 35 pa rin. At nang siya'y mailugmok ng demonyo sa gitna, ay lumabas siya sa kanya for the first time. Di ba? Yung demonyo lumabas mula doon sa tao. Ang Panginoong Jesucristo lamang ang nakakagawa niyan. Di ba? Ngayon, tingnan natin ha. Sabi ko nga sa verse 33, sa Tagalog version, sa ang dating Biblia, ang espiritu na yon ay espiritu ng karumaldumal na demonyo. Pero ang literal nga, siya ay espiritu ng isang maruming demonyo, unclean, maruming demonyo. I-compare natin maruming demonyo yon. Ito ngayon ang Panginoong Yesus. Sa verse 34, galing mismo sa bibig ng demonyo ito, sabi niya, anong mayroon kami sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno, naparito ka baga upang kami iyong puksain? Nakikilala ko ikaw kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Di ba galing sa demonyo, si Jesus ay ang banal ng Diyos. So yung demonyo, marumi, pero ang Panginoong Jesus, banal. Di ba? Ang Panginoong Jesus, malinis. So ngayon, Mother's Day, Happy Mother's Day sa lahat. Itong mensahe ng Panginoon para sa atin at alam ko na ito ang inyong gusto talaga. Diba? Ito ang desire ninyo. Bakit kayo nagtitiis? Siguro, kung hindi lahat kayo, nanay, karamihan sa inyo, nanay, magulang. O kaya, may mga pamilya kayo sa Pilipinas, diba? Maski na hindi kayo magulang, siguro meron sa inyong dalaga. O kaya, single uli, ganyan, no? Ganyan talaga ang buhay. Pero meron kayong pamilya sa Pilipinas, for sure, at kaya kayo nagtitiis at nagpapagal para sa kanila. Ngayon, alam natin na importante ang pera. Salamat sa Diyos, nandiyan kayo. Salamat sa Diyos, kumikita kayo, di ba? Pero alam din natin na may limitasyon ng pera. Hindi lahat na ibibigay ng pera. Hindi lahat din nalulutas ng pera. Hindi lahat na ibibigay ng pera, hindi lahat nalulutas ng pera. Ang Panginoong Hesus talaga ang kailangan natin. Diba? Makita na dito, itong tao nga na ito. Nag-a-attend ng sinagoga. Diba? Mukhang maayos naman siyang tao. Kasi nag-a-attend sa sinagoga, so hindi siya marumi, malinis siya, disente siya. Diba? Pero meron siyang maruming espiritu. Diba? So, sa atin din, maski sa aking sariling sa aking sariling buhay, tsaka sa pamilya ko, may karumihan eh. Alam natin yung kasalanan, di ba? Yan yung marumi. Kasalanan. Kasalanan sa ating mga puso. Kasalanan sa ating mga isip, di ba? Kasalanan sa ating mga pananalita. Kasalanan sa ating attitude. Yung maski na hindi ka nagsasalita, pero yung attitude mo, di ba? Halimbawa, maski galit ka, pero hindi mo pinapakitang galit ka, o hindi mo sinasabing galit ka, hindi ka rin nananapak ng tao, pero nakikita sa iyong mukha, galit ka. Attitude ang tawag doon, di ba? Meron tayong mga attitude na makasalanan. Na hindi naman kasalanan lahat ng galit. May time, kasi sa Bible, meron din tinatawag na righteous anger, no? O matuwid na galit. No? Pero merong galit din na masama, di ba? Pero yun, ginawa ko lang sa example para maintindihan natin yung attitude. So, attitude yun. Nakikita yon sa atin, yung attitude natin. Pero merong mga attitude tayo na maganda, meron din tayong mga attitude na makasalanan. So nakakasala tayo sa puso, sa isip, sa salita, sa attitude, at saka sa mga gawa natin. Mga ginagawa natin. And ganun din sa ating mga pamilya. And this is really the time na ipag-pray natin. 'Di ba yung talaga yung pagbabago. Ipag-pray talaga natin yung etong mga karumihan na nasa pamilya natin, tanggalin ng Diyos. Yan ang the best na Mother's Day natin, di ba?
na yun nga, hindi lang sa mga mother, pati sa mga single, ipag-pray natin yung nagtitiis para sa pamilya, para mabigyan lang sila ng suporta. Sabi ni Sister Mimi Jopilo, kahit anong bigat ng buhay, titiisin dahil kay Lord, binigyan niya kami ng lakas na pang araw-araw. Amen. God bless po. Salamat, Sister Mimi. Tama yung iyang comment, no? So, pero yun nga, ipag-pray, ang pinaka-the best pa rin, yun nga, magtrabaho kayo dyan, magpatuloy kayo sinasamahan kayo ng Diyos, binibigyan kayo ng lakas ng Diyos, magpatuloy kayo sa pagtatrabaho, pagpapagal, pagtitiis, pagbibigay sa Pilipinas, lalo na ngayon, panahon ng crisis, di ba? And, pero yun nga, ang pinaka-the best pa rin is prayer, panalangin talaga, na lahat ng mga maruruming espiritu sa pamilya natin, palayasin ng Diyos. Palayasin ng Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Kagaya ng ginawa niya sa lalaking ito na nabasa nga natin, 'di ba? Na magkaroon ng pagbabago sa ating mga pamilya. 'Di ba? Kaya kasi sabi din ng Panginoon niya na aanin mo pa kung nasa iyo ang lahat ng salapi, nasa iyo lahat ng tagumpay, pero ang iyong kaluluwa naman ay mapupunta sa impyerno. 'Di ba? Mateo Kapitulo 16, nandun yun. And so that's why, ito nga, ipag-pray natin ito. Lahat ng, again, kasama ako dyan. Pamilya ko kasama dyan. No? Lahat tayo, lahat ng pamilya, talagang siyempre, merong kasalanan. Puro saan tayo mga tao, di ba? Merong kasalanan. May mga bagay na kailangang mapalayas, mga espiritu, mga masamang gawa, mga kasalanan, mga bisyo, immoralidad, etc., etc., di ba, na kailangan nating mapalaya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo, siya ang banal ng Diyos na may kapangyarihan na magpalayas. Makita natin, ang tindi, di ba? Sinabihan siya sa verse 35, sinaway ng Panginoong Hesukristo. Lucas Kapitulo 4, versikulo 35, sinaway ng Panginoong Hesukristo yung demonyo. Sinabi niya sa kanya, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At yung demonyo ay lumabas sa tao. So talagang punong-puno ng otoridad ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, tuloy natin ito sa verse 38 naman. Tumindig ang Panginoong Hesukristo at umalis na siya sa sinagoga. Pumasok siya sa bahay ni Simon Pedro, verse 38, Luke 4:38. At nilalagnat ng mainam ang biyanang babae ni Simon. At siya'y kanilang pinamanhik sa kanya. At tinunghan niya siya at sinaway ng Panginoong Hesus ang lagnat. Verse 39. Sinaway ng Panginoong Hesus ang lagnat. At inibsan siya. Lumayas ang lagnat. No? Sinaway ng Panginoon ang lagnat. Kung yung lagnat parang demonyo, no? Parang persona dito, no? Kasi sinaway ng Panginoong Hesus, yung lagnat, hindi naman persona yon, di ba? Tapos sinasaway. So, ito nga, pinapakita sa atin ni Lucas, ganito yung fulfillment ng Isaiah 61. Kanina, yung demonyo, pinalayas ng Panginoong Hesukristo. Ngayon naman, yung lagnat, sinaway ng Panginoong Hesukristo, pinalayas niya at umalis yung lagnat. Umalis yung lagnat. Yun ang literal ng Luke 4:39. So, ang Panginoong Hesukristo may otoridad siya sa mga demonyo. May otoridad at kapangyarihan siya sa above sa mga demonyo. Meron din siyang otoridad at kapangyarihan above sa mga sakit at karamdaman. Walang imposible sa Panginoong Hesukristo. Kaya wag tayong mawawalan ng pag-asa. Kapag may problema sa pamilya, ano man yan, kung ano man yan, bisyo, whatever, kasalanan, immoralidad, kung ano man yan, walang imposible sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa, pati sakit at karamdaman. Walang imposible sa Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay Diyos ng mga milagro. Amen? Ang Diyos ay Diyos ng mga wala daw sound si Sister Maritia. Ba't nawala yung sound mo, Sister? Ewan ko po. Di ba, i-record na lang natin ito uli. Ay, naka-record naman to mapapanood niyo uli ito. Okay, now,
may otoridad at kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo above, ibabaw, mas makapangyarihan siya na at nagpapalayas ng demonyo, nagpapalayas din siya ng mga sakit. Tignan natin yung versikulo 40, Lucas 4, versikulo 40. At nang lumubog na ang araw, ang lahat na mga may sakit ng sari-saring karamdaman ay dinala sa kanya. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila. At sila'y pinagaling. At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisisigaw na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos, at sinaway niya sila na hindi niya sila tinulutang magsalita sapagkat naalaman nilang siya ang Mesyas. At nang sa araw na ay lumabas siya at naparoon sa isang ilang na dako at hinahanap siya ng mga karamihan at nagsiparoon sa kanya at pinagpipilitang pigilin siya upang huwag siyang humiwalay sa kanila. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. At siya'y nangangaral sa mga sinagoga sa Galilea. So, versikulo 40, Lucas 4, versikulo 40, mga tao na may samot-saring mga sakit dinala sa kanya. Pinagaling niya sila. Sabi yan, di ba? Pinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at sila'y pinagaling. Pagkatapos, nagsilabas din, versikulo 41, nagsilabas din sa marami ang mga demonyo. Nagsilabas. So, ang dami na, no? Hindi na, dun sa kasi, dun kanina sa sinagoga, isa lang yung may demonyo sa isang tao, pinalayas ng Panginoon. Tapos dun naman, sa biyanan naman ni Simon Pedro, pinalayas niya yung sakit, di ba? Yung lagnat. 2 tao yon. Pero ito, dami na. Marami nang pinagaling ang Panginoon sa samot-saring mga sakit. At maraming mga demonyo ang pinalayas niya mula sa maraming mga tao. Ito ang mabuting balita. Ang Panginoong Hesus namatay siya sa krus upang bayaran ang lahat nating mga kasalanan. At dahil binayaran na niya ang lahat ng ating mga kasalanan, ang lahat ng ating mga kasalanan pinatawad na ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. At dahil pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan, ibinigay sa ating mga mananampalataya ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang maganap ang mga milagro sa buhay natin, sa pamilya natin, at sa mga trabaho natin, at sa church, sa simbahan, at sa komunidad. Ito yung ang resulta ngayon yan. Yung mga tao na alipin ng demonyo, napapalaya. Dati akong drug addict. Dati akong loko. Binago ako ng Panginoon. Pinalaya ako ng Panginoon mula sa demonyo. Yung kapatid ko, naging mananampalataya na rin. So, pinalaya na rin siya ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa demonyo. And walang imposible sa Diyos. Hanggang ngayon, meron pa rin naman, nagpipray pa rin ako ng deliverance. Pagka ang mananampalataya, hindi na siya pwedeng sakupin ng demonyo. Hindi na po-possess ng demonyo ang mga mananampalataya. Kasi, tirahan na tayo ng Espiritu Santo. Templo tayo ng Espiritu Santo. Pero maski mananampalataya tayo, nai-impluwensyahan pa rin tayo ng demonyo, di ba? So, kaya kailangan continuous yung prayer natin for deliverance. Kailangan patuloy tayong mananalangin sa Diyos na palalayain niya tayo sa lahat ng mga demonyo. Bibigyan niya tayo ng katagumpayanan sa lahat ng mga gawain ng demonyo. Amen? I-claim natin yan para sa inyo. Di ba? Ganun din sa mga pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay. Di ba? Nasa Pilipinas man o sa ibang mga bansa, ipag-pray natin na makarinig ang lahat ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at maging mananampalataya ni Kristo upang mapalaya rin sila sa lahat ng mga gawain
ng demonyo. Pagkatapos, ang last na ipagpipray natin yung mga may sakit. Di ba? Magpipray tayo para sa mga may sakit. Walang imposible sa Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Siya ang nagpapagaling sa lahat ng mga may sakit. Amen? So again, ito yung fulfillment nung sinabi ng Panginoong Hesus sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 18 tsaka 19, na siya ang pinuspos ng Espiritu Santo ng kapangyarihan upang mangaral ng mabuting balita. At yung mabuting balita na yon, ito, si Kristo ang Mesyas na nagpapalaya sa mga inalipin ng demonyo, at siya ang Mesyas na nagpapagaling sa mga may sakit. And then, ang pinaka-importante sa lahat, syempre, siya ang Mesyas na nagliligtas sa atin mula sa kasalanan at mula sa sumpa ng kasalanan. Mula sa mga sa konsekwensya ng kasalanan. Siya ang nagliligtas sa atin mula sa impyerno. Amen? Amen? So, ang Panginoong Jesucristo ay makapangyarihan. Kasama mo siya ngayon. Kasama natin siya ngayon. Mananalangin tayo, kasama natin siya, tutuparin niya ang ating mga panalangin. Pero una sa lahat, hihingi muna tayo ng tawad sa Panginoon. Amen? Amen. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo. Salamat dahil pinadala mo ang Panginoong Hesus. Siya ang Mesyas, siya ang aming tagapagligtas. At siya ay makapangyarihan. Siya ay ang hari. At siya ang nagpapalayas sa mga demonyo. At siya rin ang nagpapagaling ng mga may sakit. Higit sa lahat, siya ang nagpapatawad ng aming mga kasalanan at siya ang nagliligtas sa amin mula sa sumpa ng kasalanan at mula sa impyerno. Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, linisin mo kami. Lord, wala pong ni isa sa amin na hindi makasalanan. Kaming lahat makasalanan. Lord, maski naman nananampalataya nga kami. Born again by the Spirit of God. Pero dahil nananatili pa rin ang makasalanang kalikasan sa amin, nagkakasala pa rin kami. Maski na meron na kaming bagong kalikasan, nananatili pa rin yung luma. Hanggat hindi pa kami napupunta sa iyong kaharian, Lord, lagi kaming mag-i-struggle sa kasalanan at magkakasala kami. Kaya humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. At salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, mayroong kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan. Salamat po na marami. Lord, ang mga kapatid, Lord, na kasama ko ngayon, silang lahat, Panginoon, give them the assurance of the forgiveness of sins. Ibigay mo sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga damdamin, yung kasiguraduhan na talagang pinatawad mo na sila sa kanilang mga kasalanan. Lininis mo na sila mula sa iyong mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Sapagkat yan ang sinasabi mo sa iyong salita. Lord, nananalangin din po ako na palayain mo sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Palayain mo sila mula sa lahat ng mga gawain ng kaaway. Palayain mo sila, Panginoon, mula sa lahat ng gawain ng kadiliman. Lord, yung mga temptasyon, Panginoon, mga impluensya ng kaaway, panggugulo ng kaaway, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, silang lahat. Si Sister Mimi, si Sister Jean, si Sister Lobilin, si Sister Marilu, Sister Maritia, silang lahat, Lord God. And then, pati na rin yung mga hindi nakakaparinig ngayon at makakarinig sila through video na lang. Lord, sa pangalan ni Jesus, bigyan mo silang lahat ngayon, Lord God, ng assurance of forgiveness. Bigyan mo sila ng assurance of salvation. At saka, Lord, palayain mo sila, Lord. Lahat ng mga gawain ng kadiliman, lahat ng gawain ng kasamaan, ng mga demonyo, masasamang espiritu, mga sumpa, Lord, I cancel them, I break them in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord God. Palayain mo sila, set them free.
At Lord, pagalingin mo po mga kapatid ko, Panginoon, na mga miyembro ng in Jesus Christ Alone Church sa Lebanon. Lord, i-heal mo po. Pagalingin mo yung mga sama ng loob, mga yung kawalan ng pagpapatawad, meron pa rin sila mga sama ng loob, sama ng damdamin, mga taong hindi pinapatawad. Lord, merong mga para itong mga tanikala sa kanilang mga puso at mga isipan. Lord, I pray in the name of Jesus, Lord God, palayain mo sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Right now, Lord God, by the power of the Holy Spirit, pinihingi ko po ang aking mga kapatid na kasama ko ngayon sa live chat na ito at kasama na rin yung hindi pa nakakapakinig ngayon at makikinig through video. Lord, in the name of Jesus, pagalingin mo po ang lahat ng mga sugat sa kanilang mga puso at damdamin at sa kanilang mga isipan, Panginoon. Puspusin mo sila ng Espiritu Santo, puspusin mo sila ng iyong kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Heal them, O God, in Jesus' name. Set them free in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, right now, Lord God, Lord, ang Holy Spirit ay parang apoy, Panginoon. Ang Espiritu Santo ay parang apoy, Lord God, na lumilinis sa amin. Ngayon, Panginoon, kasama ako, Lord, linisin mo ako ang aking puso sa pamamagitan ng apoy ng Espiritu Santo. Ang aking isipan, Lord God, linisin mo sa pamamagitan ng apoy ng Espiritu Santo. Ang aking buong pagkatao, Lord, linisin mo sa pamamagitan ng apoy ng Espiritu Santo. The same thing sa aking mga kapatid. Lord, nakasama ko ngayon. Sister Maricha, Sister Marilu, si Sister Mimi, Sister Jean, Sister Lobilin, at iba pa, Panginoon, mga hindi daming kasama ngayon. Lord, in the name of Jesus, Lord God, puspusin mo kami ng Espiritu Santo at hayaan niyo, Lord, na ang apoy ng Espiritu Santo ang luminis sa amin, Lord God. Luminis sa aming mga isip at mga puso, Lord, at sa buong pagkatao namin, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Lord. Lord, yung kanina, Lord, na binasa namin, mayroong isang tao na mayroong espiritu ng maruming demonyo. Salamat, Lord, mananampalataya kami, so hindi na kami mapoposes ng demonyo, pero pwede pa rin kaming ma-impluensyahan ng espiritu ng maruruming demonyo. So, Lord, in the name of Jesus, Lord, ang aking mga kapatiran, Lord God, kasama na rin ako, Lord, iligtas mo kami, palayain mo kami, bigyan mo kami ng katagumpayanan, linisin mo kami, Panginoon, mula sa mga maruruming mga demonyo, mula sa mga maruruming bagay, Panginoon, in the name of Jesus. Cleanse us, Lord, by the fire of the Holy Spirit, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And now, Lord, kung meron din mga may sakit sa kanila, Lord, Sister Maritia kanina, pinag-pray na namin, Lord, pagalingin mo siya kung ano man yung kanyang sakit at karamdaman. In the name of Jesus, pagalingin mo siya, Panginoon. Nakakaramdam sila for sure ng mga sakit ng katawan at dahil pagod na pagod sa trabaho. In the name of Jesus, Lord. Puspusin mo sila ng iyong espiritu. And Lord, heal them, Lord God, mula sa mga sakit ng mga katawan. Baka meron din sa kanila, may mga sakit sa ulo, sumasakit ang kanilang mga ulo, baka meron din sa kanila, nagkaka-high blood na, o ano pa ba. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord God, reach out to everyone na merong sakit. Pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus, Lord God. Pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus right now, Lord, in the name of Jesus. And then, Lord, sa mga pamilya din namin, mga mahal namin sa mga buhay, pamilya, kaibigan, etc. Lord, kung meron sa kanila, Lord, na inaalipin at binibihag ng mga demonyo, Lord, in the name of Jesus, palayain mo sila, Panginoon. Palayain mo sila sa pangalan ni Jesus, Lord God. Salamat po ng marami, Lord God. And Lord, iligtas mo po yung mga miyembro ng mga pamilya namin, mga kaibigan namin na hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, na makakilala sila sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At sila ay maligtas in the name of Jesus. And Lord, salamat po ng maraming, Lord God, yung mga may sakit sa aming mga pamilya at saka mga kaibigan, Lord, sa pangalan ni Jesus, Lord God. Heal them, Lord. Pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus, Lord God. And salamat, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan. Na, Lord, ang pinaka-importante nga po, yung kaligtasan ng mga mahal namin sa buhay. Lord, ikaw po ang gumawa ng paraan, Lord. Baguhin mo sila, Panginoon. Kunin mo po, Panginoon, yung mga pusong matitigas na mga puso, Lord God. Kunin mo at palitan mo ng pusong malambot, Panginoon. Palitan mo ng
tanggalin mo yung pusong walang pananampalataya at palitan mo ito ng pusong may pananampalataya, Panginoon. Na sila ay magutom sa salita mo, Panginoon, at i-desire nila na makikilala sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Lord God. Pati yung mga imposible mga tao, Lord. Yung mga miyembro ng pamilya namin at mga kaibigan namin parang hindi na magbabago at parang wala ng pag-asa, Lord God. Lord, walang imposible sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Lord God, we pray in the name of Jesus para sa kaligtasan, Lord God, ng mga mahal namin sa buhay at para sa mga kaibigan namin. And Lord, salamat na maraming Lord. Lord, yung mga matatanda, Lord God, mga magulang, Lord God, yung mga ina namin, Lord, yung mga nanay, mga Mother's Day ngayon, we pray, Lord God, in the name of Jesus. We pray for blessing, Lord God. Pagpalain mo po ang mga nanay sa pangalan ni Jesus. Lord, i-bless mo sila ng iyong presensya. I-bless mo sila ng iyong salita. Lord, ang pinaka-importante sa lahat yun kasi, Lord, salamat sa pera pero hindi pera ang solusyon sa lahat. Hindi nabibili ng pera ang lahat at hindi na susolusyonan ng pera ang lahat. Ang pinaka-importante sa lahat ay ikaw, Panginoon. Kasi yung pera pwedeng mawala, Lord. Pero ikaw, dahil kasama ka namin, Lord, palagi ka magpo-provide para sa amin. At Lord, lahat ng pangangailangan namin tinutugon mo. Lord, Salmo 103, versikulo 5 pababa. Ikaw ang nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ikaw ang nagpapagaling ng aming mga sakit. Ikaw ang nagliligtas sa amin mula sa kapahamakan at mula sa kamatayan. At ikaw din ang nagkokorona sa amin ng pag-ibig at kabutihan. At binibigay mo sa amin ang mga mabubuting regalo mo, Panginoon. So, maraming salamat po. Ikaw nagpapalakas sa amin. So, Lord, yun ang pinagpipray namin para sa lahat, Lord. Sa amin, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kaibigan namin. Maranasan naming lahat, Lord God, ang kabutihan mo. Kaming lahat magkaroon ng buhay na relasyon sa iyo, Panginoon. Kaming lahat, O God, ay maging malapit sa iyo, Panginoon. Mapuspos kami ng iyong presensya, ng iyong espiritu, ng iyong salita, ng iyong pag-ibig, ng iyong grasya, ng iyong kapayapaan, ng iyong mga pagpapala, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Lord, i-bless mo po ang iyong mga anak, O God, in the name of Jesus. At yung mga napapagal, Lord God. Alam ko, mga kapatid ko dyan sa Lebanon, pagod na pagod. Father, in the name of Jesus, fill them right now with your presence. Puspusin mo sila ng iyong espiritu, presensya. Bigay mo sa kanila ang kalakasan na nanggagaling sa iyo. Supernatural strength, Lord God, in the name of Jesus. Lord, salamat po ng marami. We give you praise, Lord God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Mga kapatid, huwag kayong mag-give up. Keep praying. Tandaan nyo itong Lucas Kapitulo 4 na binasa natin. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang Panginoong Jesucristo na siya ang Mesias, hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpasa walang hanggan. Hebreo 13, versikulo 8. Siya ang solusyon. Pray with faith. Manalangin kayo ng may pananampalataya. Yung may sakit, sabihin nyo, Lord, ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng mga may sakit. Pagalingin mo po yung mahal ko sa buhay na may sakit. Yung mga may bisyo, Panginoon, ikaw ang Mesias na nagpapalaya sa mga binihag ng kadiliman, sa mga binihag ni Satanas, sa binihag ng kasalanan at mga bisyo at kung ano-ano pang mga gawa ng kadiliman. Lord, palayain mo itong mahal ko sa buhay na ito na binihag ni Satanas at binihag ng bisyo, binihag ng kasalanan. Lord, palayain mo siya sa pangalan ni Jesus. Iligtas mo siya sa pangalan ni Jesus. We need to pray with faith. Kailangan natin manalangin na may pananampalataya. Tandaan natin to, Lucas Kapitulo 4. Ang Panginoong Jesucristo, siya ang pinuspos ng Espiritu Santo upang magpalaya sa lahat ng mga binihag ng demonyo at upang magpagaling sa mga may sakit at upang magligtas sa lahat ng mga may pananampalataya sa Kanya. Amen? Amen at amen. Anong oras na? 2:40. Dito, sa akin. Sa inyo, 10:40 ng gabi. So, I hope nakatulong ako sa inyo, na-bless kayo, at salamat ng marami sa panahon na nagkasama-sama tayo,
Sana mayroon pang mga ibang panahon na mangyari uli ito. At tayo ay maging prayer partner. So, hanapin nyo lang ako, nandyan naman ako. I-friend nyo ako, kung di tayo friend, i-friend nyo ako para tapos doon din sa pwede kayong magpadala ng ng mga prayer request ninyo, kila Riz, ganyan. Ah, Tapos magpi-pray together tayo, di ba? Mga prayer request. So God bless you mga kapatid, and lagi nating tatandaan. Sana sa linggo uli. Lagi nating tatandaan ang Panginoong Hesus ay buhay at puspos ng kapangyarihan upang tumupad sa ating mga panalangin at upang tumupad sumagot sa ating mga panalangin at upang gumawa ng mga milagro para sa atin. Amen? Amen mga kapatid. God bless you, Sister Maribel. Welcome, pero patapos na kami. So, panoorin mo na lang ito. God bless you. Happy Mother's Day uli sa lahat ng mga mami. God bless you abundantly, mga nanay. And God give you more and more of His love and blessings. Amen? Amen. God bless you mga kapatid. Bababay na ako sa inyo. God bless.